lalo ang salita na binatawan natin ay nagdulot ng sama ng loob sa isang tao na wala hindi kailanman kaugnayan sa ating paglilintang, sasama at sasama ang loob ng tao at maaaring magtanim ng sama ng loob. Pero sinasabi sa ating Panginoon, yung moment na nabitawan natin sa salita, lalo mapatitig na maganda, nagsasabi namin ito, yan yung dinalaman ng iyong dibdib. Yan yung dinalaman ng iyong puso. Sabi ko nga kanina sa mga pamilya ko, wala ko naging umaral, ang tama-tagal ng Panginoon dito sa darating na Ash Wednesday. Kasi sa Ash Wednesday ay umpisa ng 4 araw ng pagsusuri ng laman ng ating puso. Hindi natin masasabi na talagang dalisay ang ating puso. Marami sa atin ang nasaktan ng kalooban. At dahil nasaktan tayo ng kalooban, kung ano yung sakit ng ating kalooban, ay siya rin sakit ng pananalita na mamutabi sa ating mga bibig. Kung ano naman ang puso, yun ang lalabas at lalabas sa ating bibig. Pero nalaman pa meron tayong demensya. Kasi pag may demensya tayo, bago wala akong sinabi na. Kasi nakalimot na yan sa kanyang sarili. Pero kapag ating napakabata, ang demensya na yun. Hindi niya malimutan yung bagay na ginawa sa kanya kung siya ay nagsusunod. Hanggang sa kanyang pagkakita, galit na galit siya sa mundo. Laman ng kanyang puso. Ang panahon ng Kwaresma ay paglilinis ng puso. Therefore, ang maganda na gamitin natin yung 40 days na yung 4 araw kung maglinis ng ating puso. Upang ang lalabas sa ating puso ay mga bagay na nakasisiya, hindi lang sa Diyos, kundi nakasisiya sa mga taong nakikinig sa ating mga pananalita. Sapagat sa umpisa pa ay nalisay ang ating puso. Sa umpisa pa na tayo tinighan ng Diyos at ibinigay niya tayo sa ating mga buhay, ay nalisay ang puso. Nung Biyernes ang Pascua natin ay nagpulo sa mga bata at sabi ni Jesus sa kanyang mga apostles, hayaan niyo ang mga bata ang lumapit sa akin. Ang ibig sabihin ni Jesus ay bumalik tayo sa ating pagkamusmos kung saan dalisay ang ating pag-isip at dalisay ang ating puso. Sa libong ito ay nais kong gumamit tayo ng dalawang uri ng instrumento. Yung isa na gagamitin natin ay nais kong po na natin gamitin. Papalawanan ko kung bakit wag na wag gagamitin ang instrumento. Dalawang instrumento ng pagsusuri ng sarili. Ang magnifying glass at ang salamin. Magnifying glass. Kailan gumagamit ang isang tao ng magnifying glass? Ginagamit natin ang magnifying glass kapag nakalagay ng letra na binabasa natin at kung hindi kakayanin ang ating letra na gumagamit tayo ng additional letra na tinatawag natin magnifying glass. Sa science, gumagamit tayo ng microscope. I'm sure kung maibabalik natin sa isipan natin kung tayo nag-aaral. Pero magnifying glass, huwag na huwag kayo gagamit ng magnifying glass. Only when it is necessary. Pero huwag gagamitin ang magnifying glass sa mga tao. Ginagamit natin ito sa libro, ginagamit natin ito sa pagbabasa. Pero kailanman, huwag na huwag gagamitin ang magnifying glass sa isang tao. Bakit ko nasabi ang bagay ito na hindi na dapat ng magnifying glass? Sapagkat ang magnifying glass ay napakaliit na bagay ay pinananabi ng magnifying glass. Yung natitignan ang sinabi sa'yo, natitignan ang natin. Pero pag binlas, pag pinag-prep ka, higit pa sa maliit na letra. Kasi naging magnifying glass na ang iyong pananalita, ang iyong pananaw, ang iyong pagtingin, at maging ang iyong pagpapanag.
share sa inyo ang isang tunay na storya na nag-led sa divorce ng mag-asawa. Nakalulungkot. Bakit? Dahil sa toothpaste. Anong brand ba? Colgate. Bakit ang mula sa toothpaste? Nag-umpisa sa maliit na bagay sa pag-isin lamang ng toothpaste o pag-brush ng sisipin. Ang mga babae, kasi kayo nagkakaroon ng pera, kapag gumamit kayo ng toothpaste, saan yung binibisin? Binibisin nyo po sa pinaka-ulo sa baba. Tapos hanggang umabot po sa unahan, kung saan lumalabas yung toothpaste. Bakit sa kabilang ulo, binibisin? Para masakit lahat ng toothpaste, para makasave. Ang mga kalalakihan, walang pakit. Saan sila binibisin sa toothpaste? Sa tigna, sa harapan, sa likod, basta kung saan nila gusto kong likod, doon ako dahil doon sila binibisin. Nag-away yung mga kasama dahil sa toothpaste. Pero, umpisa lang yun. Hanggang sa umabot sa hindi pa patay ng ilaw, kapag-agis ng bahay, hindi na nagkaroon ng gas, ang huli ng business, hindi ko sa nagtito sa pag-agis ng bahay, makakakapan, hanggang sa nagpaalit na ng business na sabi, hindi ko na kaya. Dahil gumamit si business na magpapayang gas. So, kung meron kayong magpapayang gas sa inyong aparato, huwag na pagdalawin. Sapagkat dyan ang umpisa ang World War III. Anong dapat gamitin natin para hindi tayo makapusla ng ating tao? Para tingnan natin muna yung ating sarili. Bumili kayo ng salamin na aabot from head to foot. Kung ano yung height ninyo, ganun salamin ang gamitin. Ngayong 40 days, bakit mo sinasuggest mo salamin? Exaggeration. Kapag pumarap ka sa salamin, sino yung makapila? Ang cute. At dahil sa dami ng mga pwede natin gawin sa ating mga, pagharap mo sa salamin, ay halos hindi mo makilala ang sarili. Bakit? Ang ganda-ganda mo. Pero hindi mo napansin yung kilay ng pagiging. Salamin. Mga kapatid, titignan natin sa loob ng apat na araw ang ating mga sarili. Hindi natin titignan yung ating sarili ayon sa nakikita natin. Pero sinasabi ng salamin, nakaharap mo ang iyong sarili at nasasabi sa iyo, halos hindi natin nakikita. Kasi yung sarili mo yung nakikita mo sa sarili. Kausapin mo ang sarili. At sa tanongin mo ang iyong sarili. Kaya pa rin ba? O makilala pa rin ba? Ikaw pa rin ba ang sarili ko o hindi? At iyong malalaman mo, ang layo na ng iyong ugnayan doon sa totoong sarili. Bakit? Because for the past several months and years, ginagamit mo ang mga kapalitas at hindi ang sarili. Kapag harap mo ang iyong sarili, inaayos mo lang ang iyong malabas. Pero hindi mo kailanman, binibigyan mo na ayusin mo ang iyong panahon. Sa pag-isa ng isa, sinabi ko, meron tayong mga samahan. Sa pagkakuloy, lumalabas sa ating bibig. Kung maganda yung ating loob, maganda ang loob na pananalita ang lalabas. Yun yung sinasabi ng mga. Pero kung puno-puno ng sama ng loob ang ating bibig, ang ating puso, naturally, ang lalabas sa ating pananalita ay lahat ng sama
therefore, this is an opportunity for each one of us, mga kapatid ko sa pananampalataya, na iharap namin muli ang ating sarili at magpakatotoo tayo. Kilala pa rin ba natin ang ating origins? O ang layo na ng pagkakilala natin sa ating sarili? So much so, kapag umarap sa sarili, ay hindi na natin kilala ang ating origins. At sasabihin ng ating origins, yung nasa loob natin, sino ba? And therefore, the invitation for us is, go back to your roots. Bumalik tayo doon sa kilala natin sa sarili. Hindi ba minsan napapansin natin, sinasabihin tayo ng ating mga kaibigan, ang laki ng pinagbago. Careful. Kapag sinabi ng ang laki ng pinagbago, pwede makita. Yung ba ay una o yung ba ay parang i-upgrade ka? Kasi pwede sabihin sa'yo, ang laki ng pinagbago, pero yung pinagbago na hindi maganda. Maganda pakinggan kapag nasabihan tayo na ang laki talaga ng pinagbago. Halos hindi na kita makilala. And we must be na ang kapakilala sa iyo ay hindi maganda, pero now na ulit ay nakita, ang laki ng pinagbago for the good, for the better, and not for the worse. That is the invitation for us, sisters and brothers in Christ. Humbly, mag-ingat tayo kapag tayo ay nag-aaral sa kanta. Kasi sabi ng nakadagdagan ng dito sa simbahan na hindi ko pa rin. Ang turo ng Peter na galing na isa lamang yung daliri na nagturo sa tao na kinakot sa mga ang nakadagdagan ng dito sa simbahan. Pero hindi mo natin i-realize na yung pagsabi mo na ang tatlong daliri na nakaturo sa iyo. At ang nakaturo sa iyo na kinakot sa mga ang nakatama mo. Tama sa pagkawa. Bakit? Kasi sa kanya isa lang sa kinakot. The worst thing ng dami kapag ipagkawa at yung daliri ng isa pinakamalaki ay nakaturo ka doon sa taas at sasabihin ng isa, ano pinagbago mo sa issue ninyo? Kaya
pagiging malapit sa Diyos at talagang sumisila ito sa mga tao na paligid sa iyo. Kaya nga, maraming tao naguluhan ito. Because they see that there is a version in life that can happen to any person who come to this place before St. Teresa's Church. Magsitin na tayo na sabay-sabay natin ang iyan ng aming tayo. Sumasama